Ganyan ang style nila, mga bossing. Yung tipo bang akala mo taos-puso, akala mo talaga namang para sa bayan, pero ang ending, wala naman. Huling-huli, nabubuko. Sino ba yung manager ni Boss Bongo? No? Yung mga nagpapagawa ng mga ganito kay Boss Bongo, yung tipo bang nakamotor pa, no? Dadating sa may mga barbecuean, dadating doon sa may mga tindahan ng kwek-kwek, kunyari, bibili, kunyari, kumakain si Boss Bongo ng mga pangmahirap. Manok ng putik na yun. Epal na lang ang tawag ho dyan, di ba? Ma'am Annalisa Oso at Joel Q, epal na lang po. Mahilig talaga sila sa karton ano? Correct. Hindi, tsaka pa epal na lang po. Biruin mo naman, magpapamigay ka, lugaw, hinati mo pa. Hinati mo pa yung itlog. Manok ng putik naman yun. Magkano na lang ho ang itlog, hahatiin mo pa talagang. Kumbaga, para kung talagang gusto mo na mabusog, yung mga sikmura, nung binibigyan mo, hindi mo pa binuo. Ang dami naman pondo sana. Kung ako, simpleng vlogger, kung sakali na magkakaroon ng tsansa na makapagpakain tayo dyan sa kababayan natin dyan. Siguro, kahit na may itlog, meron pa ding laman-laman para makatikim ng totoong baka yung mga kababayan natin. Dito sa mga ito, mga bossing, kinalahati pa. Eto pa bukod pa ho dyan mga bossing sa mga paandar ni Bongo, siguro talagang normal na ito sa Davao mga boss, no? Yung mga fake news bakit? Tingnan nyo, merong bagong paandar. Mga fake news Davao City daw po. Alam natin mga kababayan na tayo po ay nasa kalagitnaan o papunta doon sa krisis na mamomroblema tayo doon sa mga gasolina, doon sa mga krudo, dahil nga po dito sa mga nangyayari na digmaan sa gitnang silangan, mga bossing. Di ba? Sabi, Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei daw po at dumating na mga kababayan So para saan na naman ito? Para pagmukain po na yung mga leader na nandoon sa Davao, sila Baste. Si Baste na meron pa eroplano doon sa mga kapwa natin Pilipinong OFW. Para palabasin po na mas magaling po yung mga leader doon sa Davao kesa po dito sa national na leader kay Pangulong Bongbong Marcos. Babasahin ko sa inyo Lilyak, nandiyan ka na pala. Dumating na sa Davao City ang gasolinang galing sa Brunei, pagkakaibigang hindi mawawasak ng pagsubok. Ng pagsubok. Astra Pimentel Naik, Executive Director PDP Laban. Sino kaya ang nag-post nito? No? Kasi mga kababayan, tinignan ko, hinanap ko. Sabi ko, naku, bakit ganun? Doon sa Kalakhang, Maynila, walang gasolina at patuloy na tumataas ang presyo ng krudo at gasolina. Nung chinek ko, mga bossing, ang lumantad sa akin, alam nyo kung ano? Ito, ganyan. Sabi nung Sunstar, taga Davao pa ito, no info. The city government of Davao clarified that there is no information confirming any oil supply coming from Brunei. Harvey Lantixe, head of the Davao City Information Office, said on Saturday, March 21, 2026, that the local government has not held any discussion with Brunei regarding a potential oil supply. Wala naman daw. Lintik tong mga DDS talaga na ito, mga kababayan. Gagawin ang lahat, para maiposisyon, maibalik lang sa pwesto yung mga ina-idol nila. Kahit na po, mga naghihikahos na. Alam niyo, tigilan niyo na yan. Bakit? Kasi nalalaman naman naming lahat di ba? Alam ng bawat Pilipino, mamamayang Pilipino, yung mga pinaggagagawa nitong mga ito na mga fake news. Sabi ni Marina Lalin Robles, pangmamatayan sa binibigyan o galing mapang-api, Boss Mark. Totoo nga biruin mo, nasunugan ka na. At alam niyo ilang oras pumila daw sila? 8 oras pumila, mga kababayan. 8 oras pumila, tapos ang makukuha mo,
ayoko na lang po magsalita, mga boss, no? Pero, wala eh. Tsaka, bukod doon, yung estilo ni Bongo, parang pamboboplakso sa mga Pilipino. Eh, kunyari, oh, ayan, kunyari, para sa Pilipino ako, kunyari, makamasa ako, tatayo ako dito, tapos kita naman yung likod, na wala naman talagang nakaupo. Ano yun? Tinatanga, niloloko, yung mga gusto nyo, yung mga gusto niyang pagpapaniwalain. O, di po ba? Ganun ho yun, mga kababayan. At saka ho, baka sabihin ninyo, eh, may mga nagawa naman ang dating Pangulo, may nagawa naman ang gobyerno ni Duterte dati nung panahon na siya ay nanunungkulan. O, ano? Kasi daw ho, nung mga panahon ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, may mga libreng sakay naman din daw. Ito may mga libreng pasakay, yung mga pabas, mga bossing, yan, pinagmamalaki po yan ng mga DDS, mga kababayan. Ito di ba? Yan, Sabi, naku, hindi lang naman si Bongbong Marcos ang gumawa ng mga libreng pasakay eh. No, kasi naipopost po natin at naipapakita natin sa mga kababayan natin na yung talagang gobyerno natin ngayon, na yung talagang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos talagang gustong mapunan, gustong masigurado na yung nangyayari po sa gitnang silangan ay hindi po natin gaanong maramdaman, mga bossing. Nandyan po yung pagbibigay ng 5,000 para po doon sa mga tricycle driver. Dahil alam naman po natin kapag konting itinaas ng gasolina, mga bossing, ramdam na po ng mga kababayan natin, ng mga tricycle driver. So anong may tutulong ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Abay, syempre ho, mga kababayan, yung mga paayuda ng 5,000, kahit papaano, pang extra. Mabawasan man sila doon sa krudo, kahit papaano, may pandagdag po, mga bossing. Sabi ng mga DDS, ginawa naman din yan eh. No, nung gobyerno ni dating Pangulong Duterte, yung mga libreng sakay daw po, mga kababayan. Ngayon, sinum ko. Sabi ko, ano ba yung mga libreng pasakay ni dating Pangulong Duterte? Sabi dito, 32 million daw po na bayarin sa libreng sakay, hindi pa nababayaran ng Duterte administration. Anak ng putik naman. Hindi naman pala na kompleto. Nakaatang din pala sa utang natin, mga bossing. 32 million bayarin. Kumbaga, tira pasok eh. Ano po? Ano yung tira pasok? Yung tipo bang, sige, bahala na. Okay lang yan. Walang problema. Yung papasakayin ka sa fake news. Yung mga DDS naman, Ma'am Filipa, ay, ewan ko kung saan nasan ng mga utak niyan. Yung mga DDS, kahit alam na ho niya na fake news, kahit alam na po nila na fake news, yung ipinifeed sa kanila, pinaparating sa kanila, ay naku, okay lang, sige, i-share natin ito. Okay lang, sige, paniwalaan natin ito.